Magandang araw po sa ating lahat. Akin na, Gloria. Pa, pa-autograph tayo sa mga bisita natin. Samantalang may intro tayo. Magandang araw po tulad ng kinagawian. Mahalaga na naman ang pag-uusapan lalo pat may kinalaman ito sa magiging kinabukasan ng bansa. Mahalaga po sapagkat halalan ng pag-uusapan. Sabi ng nakararami sa Pilipinas, ang politika ang siyang aspirin, nalilimutan ng sakit ng ulo, sakit ng katawan, at may kumikita pa pagsapit ng eleksyon. Pagkatapos ng eleksyon. At karaniwan, pagkatapos ng eleksyon, ang tanong pati ba naman ikaw, Brutus? Brute. Parang ganun, nagkakahudasan. Noong mga nakalipas na dekada sa Iriga City, meron pong mga tao na kahit maglakad ng 2 kilometro, hindi bibili ng suka o toyo dun sa tindahang malapit sa kanila sapagkat kontrapartido. Liberal ang may tindahan, yung namimili nasyonalista. Pero yan po, napawalang saysay na ngayon sapagkat magkaalyado na yung nasyonalista at yung liberal. Kaya nawala na yan. Sabi nga, koalisyon na sila. May nagsasabing mahirap pagtiwalaan ang makinang gagamitin sa halalan sapagkat nababalot ito ng hiwaga at anomalya. Meron po nagpanukalang wag na muna lumahok sa eleksyon sapagkat wala rin naman itong patutunguhan. Yan po ang ilan sa mga paksang pag-uusapan natin. Sky, do the honors of introducing our guests. Magandang umaga po sa inyong lahat. At November 2, nandito tayo. At pag-usapan natin ang eleksyon. So magandang umaga po sa ating mga guests ngayon na nandito. Kompleto tayo. Let's all welcome again sa Tapatan sa Aristocrat ang ating isang top-notch na election lawyer, Attorney Romulo Mac Macalental. Magandang umaga po sa inyo. Of course, meron tayong head ng Ministry for Public Affairs ng ARCAM. Let's all welcome Father Atilano Nonong Fajardo. Magandang umaga po, Father. Magandang umaga sa inyo. And we have a representative from Kapatiran, or hindi pala, siya pala ang president ng Kapatiran, si Mr. Norman Cabrera. Magandang umaga po. And of course, we have a representative from the Parish Pastoral Council for Responsible Voting, or PPCRV, Dr. Arwin Serrano. Good morning, sir. And former representative ng Biliran. Magandang umaga. Magandang umaga po sa inyo na. Congressman Glenn Chong, magandang umaga po. Simulan natin. Maganda itong paksang ito Meron po ba kayong aasahang malinis na eleksyon, Attorney Romy Mac, dahilan sa hindi kayo tumakbo Baka may nakikita kayong sintomas na hindi magiging malinis ang eleksyon. Magandang umaga. Bago ako magsimula, siyempre, ngayon, All Souls Day, di ba? Kaya, tamang-tama naman kahit election yung pinag-uusapan natin dahil sa All Souls Day, sa election, yung mga patay, bumuboto yan Di ba? Tama-tama yun. At kanina... Yun po ay pagpapatunay na merong pagkabuhay na maguli. Yun, At May saka, resurrection. dahil sa katabi ko si Father Nonong, naalala ko kasi, yung isang babae, nagkumpisal siya sa pare. Sabi niya, Father, bless me for I have sinned. Sabi nung pare, oh, what are your sins, my child? Sabi nung babae, Father, I only have one sin. Oh, what's your sin? I killed a politician. Sabi niya, sabi ng father, ng pare, my child, I am here to listen to your sins, not to your community service. That's a nice one. So, you know, sana wala nakikinig ng NPA. That's All a good Souls one. Day nga talaga ngayon. That's a good one. Okay. So, yun ho ka natin. Makakaasa ba tayo ng malinis na halalan? Makakaasa ho tayo ng malinis na halalan. Actually, sa aking palagay naman, basta't yung dating PCOS machine na nangyari noon ay magagamit, magiging accurate, wala akong problema. And I'm sure that with Chairman Andres Bautista in the helm, naniniwala naman ako na magiging maayos ang ating halalan. Sa ngayon, dapat siguro bigay natin, respeto natin at tiwala sa Commission on Elections. Mahirap naman na tuwing maghahalalan ay nagkakaroon tayo ng agam-agam o kaya tayo
hindi nagbibigay ng kumpiyansa sa ating namamahala sa eleksyon. Alam nyo, bata pa kasi tayo, tuwing may halalan, ang lahat ng mga natatalo kasi laging sinasabi sila inadaya. Kaya hanggang lumaki na ho tayo, hanggang ngayon, ang laging paningin natin sa eleksyon ay nadadaya. Kami mga election lawyer, naniniwala kami, may mga dayaang nangyayari. Pero iyan ay hindi sapat para sabihin mong very, very massive ang pandaraya. Ang mga pandaraya nangyayari, siyempre vote buying. Kahit na sino nakaupo dyan, kahit anong uri ng eleksyon, kahit anong uri ng sistema, manual or automated, vote buying, hindi mapipigilan yan. Maliban na lamang kung talagang ang mga taong bayan ay hindi napapayag na sila ay ibenta ang kailang mga boto. Yung vote buying, hindi mapipigilan yan ng PCOS machine because these are man-made irregularities. Yung terrorism, ay mga balota na kinukuha ng mga controlled areas ng mga mayors o ng mga supporters nila and then they filled up the ballots. Hindi kasalanan ng PCOS yan. Kasalanan yan ng mga tao. Tao mismo gumagawa niyan. Kasi kung ano ipapasok mo dun sa PCOS, yun talaga bibilangin ng PCOS machine. Kaya minsan ay mga ibang tao sinasabi na, naku, nadaya kami ng PCOS. Pero kung titingnan mo yung mga tallies, when it comes to the tally of the physical count and the tally of the PCOS machine, nagtatali naman yan. Kaming mga election lawyers, lahat kami naniniwala na tama yung pagkakabilang ng PCOS. Walang massive discrepancies na masasabi at sana itong darating na halalan ay magawan din ng paraan ng COMELEC na maging maayos yung mga makinang gagamitin. I don't know how they would monitor. I don't know kung paano nila gagawin itong PCOS machine na magiging maayos din ang bilangan. But I am confident that with Chairman Bautista around, magiging maayos naman ang halalan natin. Thank you very much. Mula sa PPCRV, Doctor. Yes, katulad din ng ng sinasabi ni Attorney Romy Macalental, kami sa PPCRB ay naniniwala na mas mapapabuti pa natin ang ating darating na halalan kumpara doon sa ating dalawang nakagisnan na noong 2010 at noong 2013. Bagamat inaamin namin na merong mga dapat baguhin at merong dapat i-improve, ito po ay isinasaalang-alang na ng COMELEC, katuwang po kami sa PPCRB. Ang ating pong gagamiting PCOS or yung voting counting machine ay mas mabilis, mas magaling at mas pulido kumpara doon sa ginamit natin noong 2010 at noong 2013. Kung gusto nyo tanungin ako mamaya tukol doon, sasabihin po natin yon. Pero sa pauna, naniniwala po kami na kailangan natin pagtulong-tulungan, lalo na sa media, kung paano natin lalong mababantayan at lalo nating mas mai-improve ang ating darating na halalan sa May 9, 2016. Doc, let me ask you a quick answer lang. You still believe that the same old machines will be more reliable than the same machines used some elections ago? First of all, hindi ito yung old machine kasi puro mga bago po ito. Ang modelo po ng ating PCOS noong 2010 at saka 2013 ay yung tinatawag na SAS 1800. Ito pong gagamitin natin na mga bago ay SAS 1800 plus. Merong panukala na baka gamitin yung mga ating pong mga PCOS machine na nasa Canlubang, Laguna ngayon para doon sa tinatawag nating mga special polling precincts para sa ating mga nakatatanda at sa mga may mga kapansanan. Pero ito ay kasalukuyan pa rin dinideliberate ng ating COMELEC and Bank. Okay. Pero magkaganon man, kahit gamitin po natin yung dati, ay sisiguraduhin naman ng COMELEC at tayo naman din ay tutugaygay na ito'y maayos na makina at babantayan natin yan all throughout. Okay. Thank you for the assurance. Father,
Hindi ba kailangan ng rito ng eksorsismo yung Picos? Mukhang napasukan daw ng demonyo. Sana naman po wala. At sana kung ano man ay tanggal na. Siguro sa simbahan, dahil nga ito ay sacred right ng bawat Pilipino, gusto itong bantayan sapagkat ang nakalagay doon ay dignidad ng bawat isa. At kung lalapastangin lang ito, at yung Picos ang siyang gagawa nito, sana hindi naman mangyari. Bilang isang nagbantay noong 2013, kitang-kita ko yung nangyari sa Payo Center, na kung saan tumatakbo ng pagkalaki-laki yung lead ng mga senators, biglang pinatigil yan at inayos yung machine at the middle of the ball game. Pagkatapos nun, bumalik na uli, okay na raw, parang walang nangyari. Anong klase yon? Na sa gitna mismo ng labanan, ay pinalitan yung source code. At pagkatapos nun, wala akong narinig na kahit na ano at sinabing parang walang nangyari. In-expect ko na yung mga taong itinalaga natin para tumulong at magbantay ay hindi lamang magbabantay doon sa loob ng polling place because this is automated. Ibig sabihin, even before the election, things have to process out. At inaasahan ko, kagaya nga ng sinasabi ko palagi, na yung mga itinalaga natin na dapat magbantay, dapat ginagawa nila ito bilang kanilang mandato. Secondly, ang ating gobyerno ay masyadong istrikto, lalo ng BIR, pagdating sa resibo. Pag ipinasok mo ang balota mo, walang resibo, kundi maraming salamat lamang at congratulations. Paano ko malalaman na yung binoto ko mismo ang siyang lumabas at trinansmit kung hindi siya naglabas ng kahit na anong resibo sa akin? Sana kung gaano ka-stricto ang gobyerno sa paghahanap sa bawat isa ng resibo at pag-i-issue ng resibo, sana ganun din ang gawin nila sa darating na eleksyon. Ika-apat na punto, yung no bayo, no boto. Ang tanong ko sa no bayo, no boto, talaga nga bang pagdating sa eleksyon, gagamitin yung bayo para maging basihan na ikaw talaga yung tao? Kasi kung hindi rin gagamitin yon, para yung biometrics na sinasabi at this particular point. May mga katanungan na gusto naming pasagot, lalong-lalo na sa COMELEC. Dahil pag hindi nila ito nasagot, sa akin parang paglapastangan nito doon sa karapatan ng bawat Pilipino na bumoto ng tama. Thank you. Former Congressman Glenn Chong, what have you to say? Thank you, sir. First of all, palagi hong sinasabi ng COMELEC na sa Pilipinas, kahit si Chairman Bautista ho, doon sa bawal ang pasaway kay Maring Winnie, in an attempt to discredit me, ang sabi niya, dalawa lang ho naman ang kandidato sa Pilipinas eh. Isang nanalo at isang nadaya. But Maring Winnie, sinabi niya, with due respect, and this is on record, Glenn Chong has done many great things doon sa lugar niya at meron siyang ebidensya, which I had been able to show sa Picos fraud by Attorney Glenn Chong na video na nasa YouTube ngayon. Na actually, nag-viral ho siya ng husto and it's still there. Hindi ho ako nagtago. Unlike kay Kuala Boy o Kuala Bear. Nandun ho ako because ang sinasabi ko, lahat ng ebidensyang nandito sa video na to, at one time, pinasa ko ho ito sa Joint Congressional Oversight Committee on the Automated Election System. Nag-hearing ho kami beginning February 22, 2011. Magkasabay ho kami ni Attorney Mac at that time. Hanggang the last hearing on 17 September 2015. Halos 4 na taon ho o mag-5 taon. Masugid ko hong sinusubmit yun doon sa kanila. The purpose is to submit this evidence to public scrutiny. Kasi nandun ho ang mga senador, nandun ho ang mga congressmen, and if I were just making a story, they could easily destroy me because they can hide from their parliamentary immunity. But wala ho akong takot na pinakita to sa kanila. You are free to rebut me, you are free to answer me, you are free to destroy the evidence kung gawa-gawa lang ho ito. Nandun din ho si COMELEC, nandun din ho si PPCRB, nandun din si Smartmatic. Napakita ko rin ho doon yung pagbago ng mga file names ng ballot images na nandoon sa laptops ng COMELEC when I was there on December 12, 2014. Nandun ho ako, pinapicturan ko ho lahat ng 13 laptops at pinakita ko sa Senado. Bakit nagbago ang file name, ang content ng laman ng CF cards?
Ang sagot ng COMELEC, gumamit ho kami ng ibang script, ibang program. Kaya ho nagbago yan. Dahil ni-rearrange ho namin ang balota. But suddenly, sumagot ho si Smartmatic. Hindi pwedeng i-rearrange ang balota. So it means that COMELEC was lying all along. But anyway, nung naitalaga ho si Chairman Bautista, malaki ho talaga ang tiwala ko sa kanya na may pagbabagong mangyari. Sumulat ho ako sa kanya. Ito ho yung sulat na pinadala ko kay Chairman Bautista. Na-receive ho ng office niya, pinadala ko ho May 15. Na-receive ho niya May 20. Ang hiniling ko lang ho, bigyan kami ng access to 40 CF cards randomly chosen across the country. 10 sa Luzon, 10 sa Metro Manila, 10 sa Visayas, at 10 sa Mindanao. Because we want to prove 4 things. 4 na mahalagang bagay na magpapakita na hindi totoo ang mga sinasabi ng Smartmatic at COMELEC hinggil sa CF cards. Hindi totoo ang sinasabi ng COMELEC at Smartmatic hinggil sa CF cards. 4 na bagay. At wala ho kaming takot na pinadala yung letter sa kanya hoping that he would respond. Pero ho, 5 buwan na ho ang lumipas. Kahit courtesy reply, wala man lang hong binigay sa amin. So kung ganito ho ang sistema ng halalan natin, sir, ano hong maaasahan natin? Meron ho na kaming pinakitang ebidensya. Like for example, let me cite this case. EPC 2013-12, Pilais versus Radasa, Lapu-Lapu City. Sa iisang presinto, Precinct 193, Barangay Talima, Lapu-Lapu City. Dahil sa digital line na lumabas, out of 14,564 votes, 3,801 ang maling bilang ng PICOS. That's documented. 3,801 ang maling boto na binilang ng PICOS out of 14,564 total votes. That's 26.1% ho. Nang sinuri ho yung mga CF cards, by extrapolation, umabot ho ng 6,278,554 ballots ang posibleng maling bilang ng mga PICOS. At ito'y inadmit ho na tama ang extrapolated figures ng Department of Science and Technology sa hearing ho namin noong February 5, 2015 sa Senado. So I'm laying these circumstances to show na hindi natin mapagkakatiwalaan ang makina as by itself. Ang halalan ho ay divided into 2 parts. Basically, if you will analyze the elections, it is divided into 2 parts. One is tamang pagboto, the other one is tamang pagbilang. Ang tamang pagboto dito ho na nare-resurrected ho yung mga patay ala Lazaros. Dito ho nagkakabayaran sa mga botante. At dito ho na sumisipot yung mga physically absent. Na-teleported ho yung mga physically absent. Ito ho yung mga issue on tamang pagboto. Okay. But the issue of tamang pagbilang is entirely another thing. Alright. At hindi ho pwedeng ibaliwala yon. Wala ho tayong makikita na granted, nagtutugma ang nire-report ng PICOS at yung mga nandun sa canvassing system. Nagtutugma. But the big question is, what goes inside the PICOS? Okay. Anong nangyayari sa loob ng PICOS? Nandun yung dayaan. Wala sa transmission. Kung meron man, that's proven in 2010. But in 2013, that's an entirely different thing. Nasa loob ng PICOS yun. And that's why we are going after the CF cards. At ayaw nilang ibigay sa amin. Okay. Yun lang po muna. Diyan muna. Sa ganitong sitwasyon, Mr. Norman Cabrera, yun ba yung dahilan kaya boycott ang inyong grupo, ang kapatiran? Parang ayaw nyo na, gano'n. Well, isang dahilan yung, isang malinaw na dahilan yung issue sa PICOS. No? Pero bilang isang bansa at bilang mga botante tayo lahat dito, nais naming iparating sa kaisipan ng bawat isa yung to rethink the natural response to vote come election time. No? At ito ay hindi tayo magkakatunggali kung sa aming hanay ay nananawagan kami ng boycott 2016.
upang hindi kami mabatikos tungkol sa ganyang panawagan, napakahalaga na maintindihan kung ano yung tunay na kahulugan ng aming panawagan. Because this is not the kind of boycott that that carries its typical connotation, no? Ang isang typical connotation ng boycott ay to bring down a government, to take down government. No? The other connotation of boycott is inaalis mo yung iyong karapatan sa ilalim ng sistemang demokratiko na maipahayag yung iyong tinig. At pangalawa, inaalis mo yung iyong pagkakataon na makapili ng iyong kandidato. Pero bilang isang bansa, kailangang mas palawakin natin yung ating pananaw sa darating na eleksyon. And this is not just about PCOS, but about addressing the root cause of the problems besetting this nation. So we talk of system change, no? We talk of system change. Kaya po ang tawag dun sa aming panawagan ay Boycott 2016, a call for system change. Dahil ito ay nakasandal, or this is grounded on some of the following questions. Number one, naniniwala ba kayo na sa ilalim ng bagong administrasyon sa 2016, no? Ito ba ay magiging sapat na, no? Sa ilalim ba ng bagong administrasyon sa 2016 ay magiging sapat na upang magkaroon ng tunay na pagbabago, no? At mga pagbabagong maipamamana natin, no, sa ating mga anak. Pangalawa, naniniwala ba tayo na yung kasalukuyang masasamang dulot ng pangkasalukuyang sistema ay matutugunan na upang maitama? Kahit sino ang manalo, no? At pangatlo, naniniwala ba kayo na sa ilalim ng 2016 administration, yung mga magaganda at positibong provision ng 1987 Constitution, yung prohibition against non-political dynasties, yung transparency provision ng ating Constitution that calls for the passage of Freedom of Information Bill, yung constitutional provision on budgeting na dapat idinadaan sa regional development councils na nanggagaling naman sa ibaba ng bawat rehiyon paakyat sa itaas. At ito ay taliwas sa pangkasalukuyang polisiya ng ating pamahalaan at ng maraming pamahalaang nagdaan tungkol sa pork barrel system. Okay. So, diyan po nakatuon yung aming panawagan at sa tingin namin, ang botante ay dapat may tatlo, hindi lamang dalawang options na tinitingnan. Ang unang option is to vote and complete your ballot, no? The other option is to vote to ensure that the lesser evils and or only the good ones to your mind will win. Or 3, vote system change by boycotting the 2016 elections. And if we can have a strong voice by the amount of drop in voter turnout from 75% in 2010 and 2013, that can be the barometer of the people's clamor, no? Sa kanilang pagiging sawana sa pangkasalukuyang sistema at clamor upang palitan ang ating saligang batas at magkaroon ng bagong sistema. Norman, let me ask you. Ano ba naman gugustuhin niyo? Pinangakuan na kayo, gusto niyo pa magkatotoo. Pinangakuan na kayo eh. Ipapasa yung freedom of information, yung anti-dynasty.
Gusto niyo pa ba magkatotoo yun? Pasalamat nga kayo, naisip na pinangakuan tayo. Well, marami kasing issue. Like for instance, ito ang isang actually hindi naman komplikado yung ating problema bilang isang bansa, no? Pero ang isang hindi natin ma-address dito sa ating sistema ay yung issue ng corruption, no? Issue ng corruption. Okay. Yung pangako, hindi sapat yan eh. This is what I'm saying. Yung tuwid na daan ni President Aquino, no, nung siya ay sinisita, tuwid na daan, walang corrupt, no? Bakit hindi mo ipasa yung Freedom of Information Bill? Ang sabi niya, nasa Kongreso yan eh. Di ba? Mhm. Bakit hindi mo sinusuportahan yung prohibition ng political dynasty? Binanggit niya ng SONA. Binanggit niya, Oo. nasa Kongreso yan. So, ganun din ang mangyayari. Even if you have a Grace Poe as president, even if you have a Binay as president or a Mar Rojas as president, he has. Teka muna, ba't di mo binanggit yung Miriam? O Miriam. Oo, kasama yung Miriam, di ba? Miriam, tsaka sino pa yung isa? 5 sila eh. Tama na yun. Pamato. Ay, no, Senyeres. Senyeres. Saan? Saan yun? So, you have Pero to- wala pa naman kasing desisyon. Wala pa. You have to remember that 70% of the members of the House of Representatives come from political dynasties. Sila, bawat isa sa kanila ay may relasyon hindi lang sa pangkasalukuyan at sa nakaraang mambabatas, kundi pati sa mga nakaraan at kasalukuyang elected officers sa local governments. Ganyan kalakas ang kapit nila. Pangalawa, no? Dominado ng mga political dynasties ang major political parties. Pangatlo, itong mga political dynasties na to ay nanggagaling sa mga lugar sa Pilipinas na may pinakamahihirap. At tuwing halalan, ang boto nila ay napakalaki ng lamang kumpara dun sa mga bagong lumalaban. Okay, bago ko balikan si Attorney Romy Mac, let me ask you. Kung boycott ang kapatiran, anong ginagawa ni Lito David? Na ang dala-dala sa kanyang pagtakbo kapatiran. Yun ang sabi niya eh. Yung sabi niya. Oh. Just for the record, COMELEC's requirement for any political party to nominate anybody in the coming elections and any other elections is to submit the list and specimen signatures of nominating officers, no? Para sa buong kapuluan, ito ay dinadala sa lahat ng local COMELEC offices. Ipinakikita yon para. So one of the reasons is this: Kapatiran is not fielding candidates national or local in 2016, no? Kaya yung pagkaka-file ng COC ni Mr. Lito David and also Mr. Cesar Alba as his vice presidential partner ay malilabel lamang ng COMELEC na independent and not kapatirans. Okay, so maliwanag yun. Ha? Wala kayong imprimatur. Wala. Okay. Maliwanag po yun. Attorney Romy Mac, yung panawagan for boycott, is it contrary to law? Well, wala namang batas na kung ayaw mo bumoto, ay huwag kang bumoto. Ano, Pero with due respect sa kapatiran, palagay ko hindi yun ang tamang solusyon para magkaroon ng magandang takbo ang ating pamahalaan. Siguro ang dapat na panawagan natin o kung may gagawin man tayo, let us educate the voters. Kailangan magkaroon tayo ng tamang panuntunan. Paano ba yung pagboto? Huwag tayong boboto kung iyan ay popular lamang. Let us inculcate in the minds of the voters na when we vote, we vest power. We give power to certain people to be our leaders. Ganun kahalaga ang ating pagboto. Dapat malaman ng mga botante na when we vote, we are not voting only for ourselves, but we vote on behalf of the infants. We vote on behalf of the incompetent. We vote on behalf of those who are sick. We vote on behalf of those people who cannot go to the polls
for some reason or another. And so if we fail with our obligation in the exercise of our right of suffrage, we are answerable to these infants. We are answerable to this incompetence, to the poor, to the people who couldn't cast their vote. Siguro yan dapat na ma-emphasize natin, ano ang kahalagahan ng pagboto at sino at ano ang qualification ng mga taong iboboto natin. Tayo ba'y boboto lamang because he is popular? This is not a popularity contest. Ayan nangyayari kasi, ang ating election nagiging popularity contest na lang. Kaya siguro, instead of calling for a boycott na mahirap ipatupad, ay tayo'y magkaroon ng mga forum na katulad nito na kung saan bibigyan natin ng proper education ng taong bayan kung papaano ang tamang pagboto. Okay. Norman, rejoinder. Sige. Yes. I agree very much with what Attorney Makalintal said. No? But there is a premise here. No? It's under the premise that all is well. That all is well. 80 to 90% of candidates running for public office, probably national and local, are members of political dynasties. Or yung mga tinatawag nating traditional na politiko. So, papaano ka, okay, sa House of Representatives, ganon ang struktura, 70%. Tanungin natin yung ating sarili sa Senado. Ganon din ba ang nangyayari, no? Mga relasyon. At tanungin natin ngayon sa ating sarili, yung mga standard bearers nitong mga tradisyonal na partidong ito na dominado ng mga miyembro ng dinastiyang politikal. That is the landscape ng mga kandidatong ating iboboto. So, ibig mo sabihin, we live in abnormal times. Of course, andyan yung PICOS. No? Andyan yung PICOS. Kaya, yung boycott proposition namin is about looking forward down the road. No? It is also looking forward down the road. It's either one, you entrust the reformation of this country to the set of candidates you will be electing in 2016, or i-voice mo ang iyong panawagan na kailangan na ba nating palitan yung ating sistema upang mabuwag ang pangkasalukuyang entrenchment ng mga traditional politicians sa ating bansa. Pero Yung sa political dynasty, due respect, yung political dynasty, may iwasan natin yan kung babalik natin yung two-party system. Kasi sa two-party system, itong mga political parties could make it as part of their provisions o rules na hindi pwedeng mag-field ng mga kandidato coming from the same members of the family. Pwede silang gumawa ng kanilang mga rules. In other words, the political parties could do the political whip against their members na ipagbabawal na magkakaroon ng pare-parehong mga kandidato sa isang miyembro ng pamilya kung malakas ang isang political party na yan. Kaya kailangan bumalik tayo dyan. Tsaka isa pa, yung mga political dynasty na yan, dapat siguro naman tinitingnan din ng COMELEC, especially dito sa party list. Sa mga party list natin ngayon, mapapansin ninyo, yung mga nominee, sila-sila lang, mga kamag-anak. Nominee A, tapos yung nominee B is the father of Mr. A. Yung nominee 3 is the wife of Mr. A. Nominee 4 is the brother. So, pare-pareho lang sila. A good example is a party list based in Quezon City. Mhm. You get to see the same faces and same family Yun lang. name. So, pare-pareho lang. So, kung ang COMELEC, alam mo kung ang COMELEC, pag nakita kong pareho lang kayo ng pamilya, immediately I will disqualify. Hindi ho kayo COMELEC Hindi nga. Kasi doon na lang, makikita mo, on its face, sabi nga, if you could declare a nuisance candidate on the base of the COC, na nuisance candidate yan, madali mo rin makita sa mga nominees pa lang na hindi sila po pwede. Kasi I cannot believe that a party list claiming to have about 100,000 members would have 5 nominees belonging to the same members of the family. Di ba? Imposible yun na mangyayari na yung 100,000 members sila papayag na gano'n lamang. Kaya palagay ko, itong political dynasty, mababawasan din kung magiging mahigpit ang COMELEC diyan sa nasabing party list system natin. Napakaganda nito. Sky.
Kasi very concerned ako sa klase ng system change na sinasabi ni Sir Norman eh. Ano bang klaseng sistema yung gusto natin? Kasi like, ngayon, sinasabi nga natin, gusto niyong i-boycott yung elections. Aren't we depriving the Filipinos of the right to vote? Kasi, or hindi ba mas makakagulo yun sa bansa natin pag hindi bumoto? Imagine this. In 2010 and 2013, 75% of registered voters went to the polls. Ang panawagan namin, kung maipapababa natin yung voter turnout from 75%, say, to 50%, 50%, pagkakaroon tayo ng change in leadership in 2016. Magkakaroon tayo ng changing of the guard. Kahit 10% yan, magkakaroon tayo ng bagong administrasyon. And it is on this basis, the first premise of our initiative is not a failure of elections. Pero, pagkalap lamang ng isang kolektibong boses ng mamamayan sa pangangailangan, sa panawagan sa darating na administrasyon na i-convene ang Constitutional Convention. No? Ilatag ang Constitutional Convention upang mapag-aralan at mapagdebatihan ang mga revision, no, sa kasalukuyang saligang batas. Ngayon, ang tanong, dalawang basic premise ang aming inilalatag doon sa pagpapalit ng saligang batas. Una, mapag-aralan, no? We're not saying it is the right system, no? Na dahilan na nga sa present presidential system na ating naranasan na sa napakahabang dekada na maliwanag na naabuso at nalapastangan na ng pangkasalukuyang uri ng politika, isang panawagan ay mapag-aralan na ang pagpapalit from presidential system to parliamentary federal system or any other system. No? At pangalawa, maisakatuparan na ang mga positibong probisyon ng 1987 Constitution in self-executing form. Okay. Political dynasty, self-executing na yan. Hindi na kailangan ng Kongreso. Kaya wala tayong prohibition ng dynasty law because ayaw isa batas ng Kongreso. No? And so many other things. Kaya, say, bumaba ng 50% ang voter turnout, ibig sabihin, 25% ng mamamayan ay nananawagan sa darating na administrasyon na pag-aralan na ang bagong sistema. Okay. Ngayon, meron akong tatlo lang nababanggitin. Number 1, may masama ba? May masama ba kung yung bagong pamunuan natin sa 2016, kasabay ng kanyang pagpapatupad ng kanyang programa at pangako under the present system, ay isabay niya, no? Yung pag-aaral, yung Constitutional Convention. In parallel, walang masama doon. Pangalawa, yung 6 na taon bang termino ng bagong Pangulo ay sapat na upang una, bumuo ng Constitutional Commission. Number 2, mapag-aralan ang pagbabago sa saligang batas. Number 3, maiboto ito ng sambayanan through a referendum. And number 4, magkaroon ng transition at the end of his or her term. Before or at the end of his term. Palagay ko, walang masama doon. Pangatlo, kung magiging malakas ang panawagan ng taong bayan, kaya ba nilang ipaglaban? Dahil wala tayong tiwala talaga sa mga traditional na politiko eh. Kaya ba nilang ipaglaban na ang magiging miyembro ng Constitutional Commission ay 50% elected, perhaps those who will be elected on May 9, 2016,
and 50% selected coming from leaders of the different sectors of Philippine society. Mabigat yan. Ano kaya kung magkaroon na lang tayo ng hari at reyna? No? Alang eleksyon eh. Pag nagkamali yung hari, pupugutan lang ng ulo. Katulad ng ginawa ni Cromwell. Palagay ko matino. Father, May dalawang bagay na gusto ko. Una, Sige po. sa boycott, gusto ko ma-establish na talagang meron siyang basihan. At yung basihan na yon, ito na nga yung binabanggit ni Kong. So, yung basihan, mahalaga yon. Kasi ayaw pabuksan eh. Ayaw pasilip eh. Paano mo tutulik sa inyo isang bagay na mismo ayaw nilang patignan? So, kailangan makita yon. At dito ako naninikluhod sa PPCRV. Hindi po pwedeng sa kainan lamang, which is the polling place, babantayan at tuturuan mo kung paano kumain. Ang problema, hindi naman kung paano kumain. Ang problema, kung ano yung kakainin. Na dapat ngayon pa lang, i-check na yung kakainin natin pagdating dun sa kainan talaga ay na-establish na tama. Kanya nga po, ina-advocate ko po yon na tulungan po tayo ng PPCRV which has the mandate to do it, to please check whether yung pagkaing yahain sa kainan natin pagdating ng eleksyon ay talagang tama ba? Kasi kung hindi, kakainin na lang yan. teka Father, yan ba statement mong yan may pinaghuhugutan? Bakit para namang ang pag-asa mo nasa PPCRB, ba't wala bang ginawa yung PPCRB nun? Hindi ko sinasabing walang ginawa, sinasabi ko magkatulungan kasi sila yung may mandate eh. Sila yung may mandate na gumawa nito. Kanya nga, ikinu-course through natin sa kanila. Sapagkat sila yung legal identity na pwedeng kumita. Nabanggit yung party list. Ano po? Kumilos. Kumilos, yes, kumilos. Okay. Parang kumita yung Iba narinig ko kanina. Ako Ah, din eh, mali. Iba din yung narinig mabuti ko, na yung Father maliwanag. eh. Hindi. Tama? Oo, parang kumita din. Okay, kaya... Kumilos. Okay, good. Okay. Buti kinurek niyo ako. Mabuti na po yun dahil on the record tayo. Kumilos po yun, kumilos. At secondly, meron po kaming isang party list ng mga relocatees. Alam niyo po ba, 2 beses na kaming nagpaparegister. Palagi po siyang denied. Ito po yung, kung tutusin, pinakamalakas dahil meron po silang 1 million relocatees na dapat tinatanggap. Pero ang palaging sinasabi, hindi sila karapat-dapat. At ang karapat-dapat ay yung sektor na may kaya at yung may sektor na po pwede. 2 beses na pong nagpaparegister ito. Ayaw po nilang tanggapin kasi alam nila, ito mismo yung mga mahihirap. Nasaan yung justice pagdating sa pagpili ng mga party list? Wala talagang justice pagdating doon. Okay. Mabigat itong usapan mo yan. So, paniwala nyo, talagang dapat tumulong ang PPCRB. Yun po ang paniwala ko kasi sila po yung may mandate eh. At ako po bilang isang pare, sila po yung tinitignan ng bawat parokya na talagang dapat, ngayon pa lang, maliban po sa one good vote, dapat po chine-check yung mismong PCOS machine na dapat tinitignan kung paano po siya gumagalaw dahil meron pong mga basihang sinasabi. Kasi pagdating sa bandang huli, kakainin na lang natin kung ano yung nasa polling place. Okay. What has the good doctor got to say? Okay. Mabuti po na point out din yan ni Father Nonong for the information of all the media practitioners here. Noong 2010, meron po kaming create na special group, no? Kumbaga, Melo, ito yung ating parang special action force ng PPCRB. Itiyatawag naming AMBAT, yung Accountable Materials Verifiable Audit Trail Team. Ako po yung namuno noon noong 2010, bagamat medyo nakapagpahinga lang ako noong 2013 at ibang aspeto yung aking hinawakan. Pero ngayong darating na 2016, ako na naman uli ang hahawak nito. Ano po ang ginagawa ng AMBAT? Ito po ay tumutugay-gay bago maghalalan hanggang sa sealing and testing period o yung 1 week or several days before the actual election. Pagdating po ng araw ng halalan, ito pong AMBAT ay papalitan na po ng tinatawag naming TAG o yung Technical Assistance Group. Anong ginagawa ng AMBAT? Ito ay tumutugay-gay doon sa
de-deliver ng mga PICOS machine noong 2010 at dinadala ito sa Canlubang, Laguna, kung saan tinitest ito. Doon po yung aming mga volunteers. Ako pa Okay. mismo nandoon din. So you Ah, spend sleepless nights watching? Yes. Okay, good. And then, pagdating ito sa mga different main hubs at saka yung sub-hubs na tiyatawag, para mas malapitan na dali nito sa iba't ibang mga polling places at more specifically pagdating sa mga polling precincts, ito ay tinutugay-gay namin. Alam namin kung sino ang driver ng truck, alam namin kung anong plate number ng truck, at Okay. alam din namin kung ilang ang PICOS at ballot boxes na dadalhin sa hub na yon. Okay. Ngayon 2016, wala po yung pagbabago doon sa 2010 na ginawa ko po. Ganon din sa National Printing Office, maganda na binanggit yan ni Congressman Glenn, no? Kasi nandoon po yung naging problema natin noong 2013 na kung saan hindi po ako humawak noon. Yung ibang kasamahan ko ang humawak nito. At dito nagkaroon tayo ng problema dahil sa alam naman natin na ang pinalitan natin na sistema noong 2007 election at patungo sa 2010 election ay from manual to automated. Okay. Pero marami pa rin tayo, katulad ng pinoint out din ni Attorney Mac, na mga human interventions along the way. Doon sa National Printing Office, bagamat balot, chine-check sa bawat PICOS machine, ang gumagawa po noon ay tao. At ang karamihan ng gumagawa noon ay mga job orders na inimpleyo ng COMELEC na karamihan dito ay mga kabataan. Merong nakita kong kahit papaanong konting porsyento ng maaring magkamali yung ating mga job order doon sa National Printing Office. Plus the fact na ang diferensya nito nung 2010 at 2013, ang vendor na nakakuha ng kontrata para sa balota ay hindi parehas doon sa naging sistema natin noong 2010. Noong 2010, ang Smartmatic, nakuha nila lahat yan. At tinignan ko yan mismo doon sa Clark. Nakita ko yung printing machine, nakita ko yung klase ng balota, napakaganda ng kalidad. Okay. Noong 2013, medyo hindi magandang kalidad at plus the fact na hindi na ako ang namumuno nung ambat na yon. Okay. At nakita ko, doon nagkamali at doon nga sumulpot yung itong problema na digital lines. Okay. Now let me ask you, Yes. Doctor. Several days before the 2010 elections, nabalita na may problema yung CF cards. Okay? And then we saw footages on television that Smartmatic was trying its best to replace the CF cards, right? Right. Very good. Now, would you be privy how Smartmatic sent the new CF cards to the precincts where there were PCOS machines? Sa pagkakaalam ko, 100% ang naging Okay. pagpapalit o Okay. replacement doon sa mga CF cards na yon. Okay, let me take it from there. How did Smartmatic send these CF cards? Was it through courier? Was it through the armed forces? Was it through chartered helicopters? Paano? I checked with the armed forces about the assets they used. Before, during, and after the elections, there were only 3 which had CF cards in their manifests. So was there an upsurge of chartered helicopters to Yeah. bring the CF Melo, cards? it's a combination of all those you have mentioned. Plus the fact na we also, the COMELEC also utilizes yung kanilang chain of command from the regional election director to the provincial election supervisor and down to the municipal and city election officers. Yan ang aking pagkakaalam nung kami ay nagkaroon ng assessment after the 2010 elections. Yeah, dahil sa critical ito eh. Baka mamaya ganun naman ang mangyari. Some people are entertaining that the contents of the defective CF cards
ang siyang nagpapanalo sa ilang mga kandidato last 2010. Well, yan yung mga sinasabi ng iba. Pero ang gagawin naman natin ngayon sa 2016 is that we will also request COMELEC in our capacity na to also allow other election watchdogs, no, na tiyatawag nila, para makapag-participate din, hindi lang yung PPCRB. At ganon din yung ating mga major political parties na sasali dito sa ating 2016 elections. Okay. In fact, nagkaroon na nga tayo ng mga ilang improvements along the way. Yung ating pag-review ng source code ay ongoing at maaga. At hindi lang ito isang beses. Kung hindi 3 phases ito. Nauna lang tayo sa first phase, meron pa tayong second and third phase. Doon naman sa gagawin namang mga caravans ng COMELEC na kung saan magkakaroon pa rin ng mga educational caravans katulad ng 2010, gagawin pa rin ito ng COMELEC at dadamihan pa at lalawakan pa. Yung gagawin nating mock elections na katulad ng 2010, magkakaroon pa rin ulit nito sa 2016. And I would like the media to also be there, lalo-lalo ni mga satellite field reporters ng ating mga major networks at ating mga nasa broadcast and even sa other kind of media na tumugay-gay din dito sa mga pagtetest na ito. Okay. Well said. Mock elections. What have you to say, Attorney Mac? Well, una-una, nais ko rin emphasize yung sinasabi mo na maraming mga nawawalang replacement CF cards. Kung paano na-deliver yan, I think that is no longer material now. Ang what is material, the best test is, meron bang talagang discrepancies in the PICOS count at saka yung mga physical count. In all the election protests decided by the Commission on Elections, where ballots were physically counted and tallied with the physical with the results of the PICOS count, walang discrepancy. Walang discrepancy. Kung nagkakaroon man discrepancy, it's because may mga areas na sa mga protesta, bago magbilangan ng balota, ninanakaw yung balota. Kaya halimbawa, yung boto ni Mr. A sa precinct 1 ay 1,000, biglang nanakawin niya yung 500 ballots. So pag binilang nga naman ng physical count, 500 lang. At kung i-compare mo dun sa results ng PICOS, magkaiba ang resulta. So hindi yun dahil sa PICOS, kundi again, this is man-made irregularity. Now, one of the best tests ng accuracy of the count at saka yung reliability of the results is the election protest of Mr. Marrojas against Vice President Jojo Barbinay. Sinabi ni Marrojas sa protest niya na maraming pagkakamali ang PICOS, maraming mali doon sa CF card, lahat ng mga alleged irregularities were alleged in the election protest. Pero kung talagang merong mga irregularities or mali ang mga bilang sa mga sinasabi ng ilang IT experts, bakit hindi gumagalaw yung election protest ni Marrojas? Bakit? Why does he not pursue his election protest? Kung yung mga alleged IT experts nagsasabi na maraming mga irregularities, why don't they offer their evidence to Marrojas? Why don't they show to Marrojas na alam mo dito sa Zamboanga, meron ditong 10,000 votes na nakuha ka, binilang para kay Binay. Dito sa Lanao, meron kang 100,000, binilang para sa ibang tao. So, ito sanang hinahanap ko sa ating mga IT expert. There were about 40 million ballots cast in 2010 and 2013. Ang hinihingi ko lang sa kanila, just show me one ballot of the 40 million ballots cast na yung vote ni A was counted by PICOS for B. That's the best test. Hanggang ngayon, walang makapagpakita niyan. Mga sinasabi, mga digital lines, hindi yun proof na nagkaroon ng transferring of votes from one candidate to the other. Kaya ako, so far as I'm concerned, and that is my views and based on our experience, kami mga election lawyers, sinasabi namin, walang mali doon sa PICOS. Yung mga natatalo lamang, they could not accept the fact that they lost the election. Ngayon, yung mga sindikato, sabihin,
Nilapitan daw sila ng mga syndicates. Dahil sa bakit yung kalaban ko, may nabalitaan kami, may lumapit. Alam mo, maging minsan yung natalo, yung nanalo, they were also victims of the syndicates. Halimbawa, dito si candidate A, candidate B, ako si sindikato, lalapit ako candidate A, I will give you 10,000 votes, pero kailangan bigyan mo akong 10 million pesos. Narinig ko yan. Di ba? Narinig ko yan. Pero pag hindi kita nabigyan ng 10,000 votes, isusoli ko ang 10 million. Dahil gusto ni A manalo, nagbigay siya kay sindikato ng 10 million pesos, ginawa ni sindikato, diniposit na sa bangko. Kinabukasan, nagpunta siya sa kalaban ni A, si Mr. B. Gusto mo ng 10,000 votes, bibigyan kita. Bigyan mo akong 10 million pesos. Pag hindi, isusoli ko sa iyo. Gusto rin niyang manalo, nagbigay siya ng 10 million, si syndicate, diniposit na sa bangko. On the day of the election, Mr. Syndicate bought his favorite wine, hinintay niya ang resulta ng eleksyon. Nung malaman niyang si A ang nanalo, pinunta niya si A, nakita mo na boss, nanalo ka. Bonus Kaya, naman dyan. Ganun. may bonus pa tayo dyan. Sabi, itong 1 million, bonus mo yan. So, kumita pa siya ng 1 million. Bumalik siya kay Mr. B. Sinuli niya ang 10 million. Mr. B, sorry, talagang hindi kaya. Ito yung 10 million mo. Pero alam mo, gumastos ako ng 1 million, baka naman may konti tayong panggastos dyan. Siyempre, si B natalo na, binigyan lang niya ng 1 million. So, ganyan na yung mga nangyari noon. And all these people na sinasabing may lumapit, may lumapit na mga kung sino-sinong sindikato, you ask them, ano yung pangalan ng sindikato? Ang daming nag-testify sa Congress noon na marami daw lumapit sa kanila, nakipag-usap, but you ask them, ano yung pangalan ng tao? Wala makapagsabi. Ano ang telepono? Walang makapagsabi. Kasi nahihiya sila that they were victims. Hindi sila makapagsabi ng kung sino yung taong yun. Kaya para sa akin, yung mga taong yun, yung mga kandidato na nilapitan ng mga sindikato at hindi nila sinabi yun, they deserve to lose the election. Dapat silang matalo kasi they could have done a great service to the nation by Okay. exposing these people. They should have entrapped these people. Dapat in-entrap nila itong mga ito. Pinahuli nila. Attorney Mac. Dapat ganoon ang ginagawa ng mga tao na nagsasabing concerned tayo sa Okay. ating halalan. Why is it that ARMM is always perceived to be the well of illegally attained votes? Well, siyempre, with due respect sa ating mga Muslim brothers and sisters, mga nabalita na kasi noon pa na laging magulo ang halalan sa kanila. And it is in these places where we always have failure of elections. During the regime of manual election, ang nangyayari noon, nagpi-failure sila doon. Maraming mga failure of elections. Kasi nahirati na sila, nasanay na sila na doon lagi nagkakaroon ng mga additional votes. Halimbawa, number 12 ka, number 11 ka as senator. So, nangyayari doon, nagpupuntahan sa mga areas na nagkakaroon ng failure of election. At saka masyadong clanis dyan, at saka digdiban talaga ang labanan dyan. Magulo talaga. And there must be a concentration of the Commission on Elections. Kaya nga noon, na pinopropose ko noon, dapat separate ang election sa kanila. Kasi talagang, alam mo naman, maraming mga armed men, mga politicians dyan. So that's failure of government. Failure talaga on the part of the COMELEC. And it is admitted na talagang maraming pagkakataon na lagi nagkakaroon ng failure of election dyan. Kaya nga, mabuti na lang, nagkaroon nga tayo ngayon ng synchronized election, pati mga armed candidates na i-elect na rin. At saka automated. At least kahit sa automation, kahit pa paano, nabawasan yan. But then, hindi lang naman sa ARM, but even in other areas outside the ARM, nangyayari sa kanila. I want to get the opinion of Congressman Glenn sa sinasabi niya. With due respect, Yes, please. with due respect to first sa PPCRV kay Dr. Arwin and then kay Attorney Mac. Well, si Dr. Arwin is the good PPCRV. Teka muna. Paliwanag natin. Dahil kung good yan, may better at may best. Alright? Let us be simplistic about it, sir. Meron hong good PPCRV and that is epitomized by my friend here, Dr. Arwin. Meron din hong bad PPCRV. Now, Huwag mo nang pangalanan, baka madimanda pa kami, damay pa kami. yung boss ho niya. Okay. Well, I'm not afraid to accuse them because I can face them and I have proof of what I'm going to say. Now,
ang sinasabi ho ni Dr. Arwin, we have to admit that there are many aspects of the election process. Marami hong aspeto. Those that are liable to manual interventions and those which are totally devoid of manual interventions whatsoever. So, like for example, materials verifiability audit. Pwede hong magawa yon. And that's a very good sign. Yung printing ng balota, that is also subject to manual intervention. Well, that is very good sign that the good PPCRB is watching over. Pero pagdating ho sa non-human interventionable aspects na wala ho talagang intervention ng tao, and this is exactly my point, yung pagbilang ng boto. It's inside the machine. It's inside the machine. It's inside the laptop. And there Those- is no receipt whatsoever. And there's no receipt whatsoever. Kaya nga ho ito ang ginigiit namin. Ang nangyayari ho sa loob ng makina is something that is not for you or for me to intervene, to watch. Tingnan ho ninyo. We have 300,000 watchers on election day. You have 300,000 pairs of eyes, 600,000 pieces of eyes, yet nobody was able to intervene. To intervene. Walang nakahuli because the cheating is inside the machine. And these are what we're going to hammer on. Now, with respect naman sa sinabi ni Attorney Mac, ipapadala ko sa kanya yung evidence from Precinct 193 in Barangay in Barangay Talima, Lapu-Lapu City. For example, in the case of mayor, congressman pala, yung congressman na isa, yung nanalo, binawasan ng 156 votes. Yung kabila naman, dinagdagan ng 75 votes. When it comes to the municipal councilors, siyam ang nadagdagan ng over 100, siyam ang nadagdagan o nabawasan ng over 100 votes. These are clear examples of votes that were misread, miscounted, napupunta sa ibang kandidato o nababawasan yung ibang kandidato. And that is very clear in APC 2013-12, Pilais versus Radasa. And malinaw na ang cause ng nangyayari is the digital lines. Pero pag binasa ho ninyo yung 16-page decision, ni isang word about digital line was never mentioned by the decision of the First Division ng COMELEC. Ito'y isang material fact. Kahit sinong abogado will insist that this is a material fact. Ito yung ugat ng rason, ito yung ugat kung bakit nagkakawindang-windang yung boto by 3,801 votes. Yet bakit hindi mo minention sa desisyon at tinago mo yung discrepancy under the term null votes? Okay. At ito yung kini-question ni Marojas. Because in the vice presidential race in 2010, over 2 million plus null votes were registered for the vice president. Now, as to the question of whether bakit hindi itinuloy ni Marojas ang protesta niya over kay Binay, we have to understand that the protest is a political case. And he is serving under the president who won in that elections. Eh kung tatamaan ho niya ang eleksyong 2010, matatamaan din ho niya ang Pangulo niya. What I mean is this. A case could be subject to other considerations than merely pursuing it. But it does not mean the So- total absence of evidence. So parang ganun, parang long live the emperor in the case of gladiators. Pwede hong Di ba, gano'n. Pero magpatayan sir, lang tayo, buhayan ng emperor. the fact na hindi pinatuloy yan ni Marojas does not spell na walang evidence at all. Because a case could be subject to a varied host of reasons. Okay. Yes, please. Masaya na to, masaya kung yun yung sinasabi ni Marojas, hindi niya mahal ang bayan. Because if he really is for the truth, he should pursue it. And not because he is the vice presidential candidate of Aquino. The fact remains na wala yun, wala talagang discrepancy. Yung sinasabi niya nangyari sa Lapu-Lapu, walang discrepancy yun, man-made irregularity yun. Kasi yung mga balota, nung binuksan na walang ibang balota, yung ibang balota na walang shade, yung kandidato nilalagyan ng shade, nagkakaroon ng mga additional. So, hindi po pwede talaga yun. Hindi magtatali ang physical count at ang PCOS count. You take it, I don't know, pero ako matagal na akong election lawyer, tumahak ng ganyan.
isang tingin pa lang namin sa mga election protest, alam na namin kung nagkaroon ng nakawan ng balota kapag bago pa magsimula ang bilangan ng mga protesta. Kaya lagi ako nananawagan sa lahat, wag naman sana natin laging sisirain yung ating election on the basis of a case na hindi ho naman talaga nagpapatunay na nagkaroon ng dayan, lalong-lalo na hindi natin kaso yun. Hindi naman kaso ni Mr. Chong yun, ano ha? So, hindi mo case yun. So, palagay ko, pero kung titingnan mo yung resulta talaga, walang basis. There is no basis to say na mayroong discrepancy, kundi yung discrepancy was the result of man-made fraud before the counting. Okay, we will open the floor to our friends from the media. Please identify yourself and the entity you come from. Please keep it short and no privileged speeches. Did I get that our Balikbayan colleague, Estong Reyes, will have a question? Oh, tama. Right. Sige na. Yes, the beautiful lady. Hi sir, good morning. Maricel Halili from TV5. Attorney Ma, clarification lang po. Nung nag-withdraw po si Martin Dino as standard bearer ng PDP laban, does it make it legal na maging substitute si Mayor Rodrigo Duterte like yung nilagay niya dun sa mismong withdrawal niya? Alam mo, yung mga nangyari ngayon dyan sa kaso ni Dino Duterte, wala nang pag-asa na mag-substitute si Duterte kay Dino. Unang-una, ayaw naman niya. Hindi naman siya mag-substitute. Well, legally speaking, there is no hope. Kasi Dino, while he used the certificate of candidacy for president, he filed it as mayor of Pasay City. So paano magsasubstitute for president si Mr. Duterte, ganun ang nag-withdraw ay candidate for mayor of Pasay City. Mayor Pasay City, taga Quezon City siya. So, hindi po pwede. Kaya doon pa lang, on the face of the COC was defective. And there is no hope or no way by which Duterte could substitute for Dino. Pero Saka isa pa, bago siya mag-substitute, there must be a certificate of nomination coming from the PDP nominating him and acceptance by Duterte of such nomination. And third, a COC duly prepared and signed by Duterte himself. Kung wala itong itong bagay, lalong hindi siya po pwedeng mag-substitute. I understand sir, nabanggit po ninyo before na hindi pwedeng mag-sub kay Dino if ma-declare ng COMELEC si Dino as nuisance candidate. But up to this point, hindi pa naman siya talaga totally na-declare dahil hindi pa nag-undergo ng hearing. Yes, Is it hindi still pa naman the siya same? na-declare. Pero kung ma-declare siya, lalo na. Kasi if you are declared a nuisance candidate, you are not disqualified from running. Your COC is denied due course or cancelled. Magkaiba po yung petition to deny due course or cancel a COC from a petition for disqualification. When you say you file a petition for disqualification, the candidate is disqualified. Yung hindi maaring wala siya ng age, wala siyang residence, wala siyang citizenship. Sa petition to deny due course, qualified yung tao. Qualified ang tao. But there are circumstances on the COC which would disqualify him. Maaring mali ang nomination, maaring minasabi siyang kasinungalingan, may material misrepresentation siyang nagawa doon sa kanyang COC. He is not disqualified because of qualification. He is disqualified because of certain circumstances pointing to material misrepresentations in the COC. In the case of Dino, talagang hindi po pwede kasi he did not run for president. He ran as mayor of Pasay City. Sir, In last fact, excuse me. In fact, if I may add, Attorney Mac, it's also an election offense. And kapag pinursu pa rin ito nung candidate na Martin Dino, pwedeng umabot ito hanggang election sabotage. Mas delikado lalo. So I hope na he's doing the right thing in propagating his case in the media. Bakit naman nag-election sabotage?
Well, kung madim ng COMELEC na talagang guguluhin nito ang gagawing halalan next year, pwede mangyari 'yon. Pero at the very least, it's an election offense. Okay. May last question, right? Sir, mag-iiba lang po ako ng topic. Yung sa disqualification case po ni Senator Grace po, i-hear na kasi tomorrow sa COMELEC. So how will it affect her candidacy for president? Yun lang po. Aling Salamat. kaso ang hihir sa kanya? Ang dami kasing kaso eh. I Sa understand, sir, yung COMELEC, kay Lito meron Del- siyang Apat. election offense case. Isa yun. Mhm. Election offense. Then, 3 disqualifications. Yung file ni Tatad, ni Ilampago ba? Yeah. Tsaka yung... Antonio Contreras. hindi, no. Si Contreras. Contreras. Wala namang pinail si Lito David sa COMELEC eh. Meron, sir, yung first prior pa dun sa No, I pagpa-file mean, niya walang Ah, yeah, yeah. disqualification. Wala Merong pong election disqualification. offense. But he did not file a petition to disqualify her for president. Ang petition ni David tungkol sa kanyang election as senator. Mhm. But in any case, sir, how will it affect the candidacy of Senator Grace po? Most especially yung 3 disqualification case. Well, sa ngayon, wala naman. Tuloy lang siya sa kanyang COC. Tuloy lang yon. Pero yung kaso ni Mr. Tatad, defective eh. It is a very defective COC kasi it was based on Rule 35 or Rule 25 of the COMELEC Rules of Procedure. But under Rule 25, you can only disqualify if you commit an election offense like vote buying, vote selling, terrorism, or overspending. Eh wala namang ganung kaso, wala namang election offense proven against Senator Poe. Kaya yung kay Tatad, dismissible yun. Yung kay Ilamparo naman, it's a very long list of several jurisprudence on sa citizenship. If you are very uncertain, kasi sa petition to deny due course or cancel COC, there must be a material representation to the point that there was a deliberate intent or attempt on the part of the candidate to mislead the voter on her qualification. Remember ang requirement dyan, mayroong deliberate attempt or deliberate intent to mislead the voters on the qualification. Yung kay Contreras sa kay Ilamparo, how could they prove deliberate intent? Ang iba't iba ang opinion dito ng mga jurists, ng mga constitutionalists, ng mga legal experts on the issue of citizenship and residency. Kaya para sa akin, baka on that basis, hindi rin maging successful yung petition to deny due course. Kasi yun talaga yung requirement doon. Siguro mas maganda pa if they have filed a direct petition for disqualification but not a petition to deny due course or cancel COC. Kasi sa cancellation of COC, he is qualified, he is deemed qualified, but there were some alleged misrepresentations to which was deliberately intended to mislead the voters. Ito lang sinasabi ko, paano masasabi mayroong deliberate intention? Lahat, nag-iba't iba nga ang opinion ng mga jurists. So doon siguro papasok yung ganung mga issue. Then, hindi rin naman madesisyonan with finality yan by the COMELEC. Hindi rin matatapos ng COMELEC yan. Maaaring sabihin ng COMELEC because of the pendency of similar issues sa SET. Maaaring hihintayin nila. They could just wait. We will wait for the decision of the SET because we don't want to have a collision of decision. And even in existing jurisprudence, they are avoiding itong mga conflicting decisions ng different tribunals. So, maaaring hintayin na yan. Pag hinintay yan, mga December pa, magkakaroon ng decision yan. So, there will be a motion for reconsideration. Matatapos ng eleksyon, baka hindi pa rin tapos ang kasong yan for disqualification. And what would be the effect? Halimbawa, manalo siya. Well, kung manalo siya, may magpapay lang another petition dyan. All the petitions might be dismissed and a petition would be converted to a regular petition for quo warranto. Yung quo warranto will be filed with the Presidential Electoral Tribunal. The quo warranto is a direct action against the qualification of a sitting or incumbent public official. So doon ngayon talaga titingnan in a full-blown trial on the issue of her qualification.
Ngayon, kung talagang ma-disqualify siya, disqualified talaga, ang tanong sino yung uupo? 'Di ba? Sino ngayon ang mauupo? Yung bang mananalong Vice President? Well, sa mga decision ngayon, ang mauupo ay yung second placer. Kasi disqualified siya because of the COC has been cancelled, and the cancellation or denial of due course of the COC would mean the invalidation of all the votes cast for her, because all the votes cast will be considered as stray. Kaya yung second placer ang mananalo. Second Kaya, placer sa presidency. Sa presidency. Kaya ang mangyayari niyan sa ngayon, kung talagang napakalakas ni Po and they have belief that disqualify, it will now be a race for the second placer. Okay. Thank you, sir. Saya nito. Masaya. Kung siya. Masaya. Oo. Penging ang tubig dito, mainit na discussion. Yes, please. Oh, yan. Maganda yun. Makita mo, maganda angulo, no? Oo, maganda angulo. Ernie Reyes po sa interaction.com ng TV5. Si Father Nonong. Marami na tsake attorney, Glenn Chong, o doctor, congressman. Sa inyo pong dalawa. Pasensya na po sa iba. Yung mga nangyari po noong 2010 at 2013 sa PCOS machine, posible pa mangyari to sa 2016. Ano-ano po yun? Please. Kayo po muna. Alam mo, ngayon nga pinag-uusapan niya, directly gusto kong tanungin dito sa kay lawyer natin, tsaka sa PPCRV. Lalong-lalo na yung nangyari sa Payus na ako mismo ay nandoon. Ano nangyari? Walang ginawa. Parang walang nangyaring pinalitan. Dahil Ano po yung nangyari muna? Nung time na yun kasi, yung mga senatoriables, pumapasok na sila eh. Tapos nahalata nila, pag natapos yung bilangan, mas marami yung boto kaysa dun sa nakalagay na number ng boto. So, natatakot na sila na baka lumagpas yung yung number ng votes. Oh, napuna nga namin yun nung first day. Yes. Nagtataka sila. Kanyang ginawa ngayon, inayos mismo. Inayos during that time. That was around 10 or 11 o'clock in the evening. Paano pong inayos? Nagkaayusan o inayos? Naghoko sila doon, pinasok nila kung saan man yun. Inayos nila right there and then. Mga 1 oras yun. Paglabas nila, sabi na, okay na po. Sa PPCRB yun. And let me add to the Okay. Kasama po yung KBP ron. Okay. I mean, hindi naman pala yun ang official ng Hindi po. COMELEC. Pero nakikita rin namin yun sa Oo, official canvassing kasi center. If it involves the votes of the senators, hindi mo po pwedeng sabihin that the number of votes obtained by the senators do not tally with the number of voters. Talagang hindi magtatali yun kasi one voter would vote for 12 or 1 or 2 senators. Halimbawa, isang botante, bumoto siya. Ang botong lalabas doon, halimbawa, 12 binoto niya, the number of votes obtained by senators, 12. Pero bakit iisa lang ang bumoto? Bakit 12? Because kung ito it involves multiple, it involves several candidates to be voted for. Hindi talaga magtatali yung number of votes obtained at saka yung number of voters who voted. So ko lang pong tanungin, pwede po nilang gawin ba yun? Yung Talagang pagbago, ganun ang mangyayari yung doon. pagbago ng Yung numero? pagbago ng... Numero? Well, hindi babaguhin yung numero. That's Yung what pong happened. machine, pwede bang galawin Pwedeng yun? baguhin ang makina. So ano po ang aming maaasahan? Pwede palang baguhin anytime yun? Well, anyway, yung gusto canvas ko pong, yung pong gusto sa kong tanong. akin, para sa Pwede, akin, pwede palang baguhin anytime, anywhere. So what's the use? well, po pwedeng baguhin. Anyway, ando ng PPCRB, ando ng mga representatives of the parties. Ano, So kung talagang may question, bakit hindi naman kaya nag-question ang PPCRB? They should have been brought. Sorry. Kasi yung po yung... Clarify. Yes, sir. Alam nyo, yun I'm yung sorry, hindi ko anybody can answer. naiintindihan yun. Hindi ko naiintindihan. Kasi I'll try nagkakainitan to na. put the question the answer of Father Nonong in the right perspective. Ang na-observe ho ni Father Nonong, and we have not discussed this among ourselves, this is what happened in PPCRV headquarters. Nung pumasok ho yung mga resulta ng halalan, biglang lumobo, ang tawag namin doon, vote surge. So that if you extrapolate the figure moving inside the transparency server at nire-report sa publiko,
Pag hindi na maniobra yon, lalagpas sa registered voter ang boto ng number one candidate. The number one candidate at that time was Grace Poe. Based on our computation, pag hindi naayos yun, aabot siya ng 48 million votes. Based on the result of 179 COCs that was coming in. Meron pa hong mas maraming 225 kasi ang buong COCs ng buong bansa is 304. At that time, it went into the transparency server, 179 COCs pa lang yun, representing 42%. The bigger 58% hindi pa pumasok. Pero ang boto ni Grace Poe was already around 20 million. Pag hindi mo pinigilan yon, lalagpas si Grace Poe to 48 million. Ang bumoto is only 40.1 million. So that's why they had to stop it, manipulate it para bababa. And here's the proof. Here's the proof. Pag tiningnan ho ninyo yung Rappler.com, as of May 18, 2013, ang nakaregister na total voters cast, the total votes cast was 38.9 million. No, 39.8 million as of May 18. At sinabi ng Rappler, this is taken from the official canvass results of the COMELEC. Nakalanday yun doon. Nandyan pa yun hanggang ngayon. And I still have the copy of yung browser address. Link. Sir? Link. Yung link, yes, ah. nandun pa yon. I saved it. At sinicheck ko from time to time, nandun pa rin. 39.8 million ang bumoto as of May 18. According to Rappler, taken from the COMELEC website. So, sinabi na, this is the official result. Bakit hindi nyo tingnan din sa interaction.com? Nandun pa rin ho yung official Nandun result. din yun, sir. Ah. Okay. Nung tiningnan ho namin, yung COMELEC website, as of May 29, 2013, ang nakalagay na votes cast was only 31.5 million. So here you see the figure coming from the same official canvassing system, 39.8 million as of May 19, biglang bumaba to 31.5 million as of May 29. Then when I checked it again months later, ang nakapost is as of October 30, 2013, ang bumoto is 40.144 million. Saan ka makakakita ng election system na tataas, bababa, tataas uli? From 39.8 million, bumagsak to 31.5 million, tumaas to 40.144 million. Ito ba ang ipagmamalaki nating automated system? So ano yung nangyari talaga na yun? May magic na nangyari. may As magic? what Father Okay. Nonong Cruz, Sige. Nonong Fajardo said. Pero ito, sir, may paglabag ang COMELEC at ang Smartmatic dyan. Because under the rules, under the terms of reference, the transmission must be direct from the PICOS to the three servers. PICOS transmit to munisipyo, PICOS transmit to COMELEC Central, PICOS transmit to KBP, KBP Partridge Citizen. Ito yung transparency server. Ang ginawa ho ng COMELEC Smartmatic, hindi ho dumiretso ang transmission to the transparency server. Dumaan ho sa isang work file server. So, pinaikot muna yung resulta sa work file server bago ni-report sa transparency server. So, yung nakita ni Father Nonong is the one in the work file server. And this is the basis of our election sabotage case against the three key Smartmatic officials, Rico, Flores, and Marlon Garcia. Okay. Now, the time has come for PPCRB to say something. Sige po. Please. Kasi it was addressed only to Father Nonong and I'm also sorry. to Congressman. Medyo nahaging sa kanya. Nahaging yan. Sige po. Pero ang tama no, ang rightful term doon ay transparency server. It was jointly hosted by KBP, PPCRB and other groups, no? Kasi we allow other groups also to participate, no, actively in that particular server. Ang official talaga natin is yung COMELEC main, which is at PICC. So that's the official count. Yung sa amin is unofficial count. While there have been problems during those particular day, nakita nyo naman na we raised that issue. In fact, we hurriedly had a press conference, no, if you remember, no, with the other networks. At sinabi namin yun na bakit nagkakaroon kami ng problema
when it comes to transmission. So we never parang join in, no, with that particular situation, but we voice it out. And after that, gumanda na uli yung aming transmission. And then nagkaroon na naman kami ng problema uli kasi nung 2010 we had almost 100% transmission. Pero nung 2013, umabot lang kami ng 76%. Pero it's not our problem. Diba? That's why for the 2016 elections, I think magkakasama pa rin ulit tayo with the transparency server. Talagang sisiguraduhin na natin na hindi na mangyayari uli yun. Okay, thank you very much. Wala na. Sige, thank you very much. Any May I other add question? something, Melo? Yes, Norman. Sige, we'll have to wind up because the good lawyer is saying goodbye. Alam ka namang iwan tayo nito rito, kaya tatapusin natin. Then I will give the floor to No, it's okay, it's okay. Go ahead. dun ho sa mga narinig ko, at ito naman matagal na nating naririnig yung isang panig at saka yung kabilang panig, no? At kung susumahin po natin, isa lang ang nakakasiguro tayo sa usapin sa PICOS, no? Sigurado tayo sa patuloy nating agam-agam, no? Tungkol sa issue ng PICOS. At una-una, dahil sa yung sistema ng ating halalan ngayon ay parang isang halalang nagaganap sa dilim at pinamamahalaan ng iba. No? Isang halalan na hindi akma sa itinatakda ng batas, partikular yung mga minimum security features, minimum capabilities. Malinaw po yan. At isa nga dito, yung itinatakda sana sa batas na pangangailangan ng tinatawag na paper audit trail. No? Kung wala kang paper audit trail, paano mo mapapatunayan sa mga recount na tama yung boto ng makina? Kaya walang nananalo tungkol sa mga batikos sa Korte Suprema sa PICOS. Ganyan katindi ang PICOS. At anong tawag dito? So, yun ang isang mga agam-agam. Kaya, sa kaisipan, iba't iba ang kaisipan ng mga botante. No? Ang isang kaisipan, yung bumoto sila sa lahat at fill upan nila yung kanilang balota. At sa paggawa nila nun, marahil iisipin nila, tama ba yung bilang nung PICOS sa aking mga boto? Pangalawa naman, merong kaisipan ng botante na pipiliin lang nila talaga kung sino yung sa tingin nila ay karapat-dapat. Hindi nila kailanganing kumpletuhin yung balota. At yung iba naman, sinisiguro na yung pinakaayaw nila, hindi mananalo para ito na lamang ang iboto nila. Again, andun yung agam-agam na, ito ba binilang yung boto kong ng wasto ng PICOS? Okay. Sa amin hong panawagan, hindi po yon ang uri ng kaisipang aming nais bungkalin sa kaisipan ng mga botante, kundi yung mga may kaisipan na pare-pareho lang to. Kahit sinong iboto ko, ganyan din ang mangyayari sa ating bansa. Kaya yung pagboto sa system change sa pamamagitan ng boycott, sigurado ka sa bilang mo, wala kang agam-agam. So, Okay. it's safe to say, Father Nonong and Attorney Glenn, na ang problema talaga yung PICOS machine. I stand by my assertions at hindi ho ako nagtatago. And ito nga ho ang panawagan ko sa COMELEC. Mag-organize nga tayo ng forum at sagutin nyo lahat ng mga pinapakita kong ebidensya since 2011 until now. Ito ako, I'm ready to answer them anytime. Kahit sila pang lahat na 7 commissioner, hindi ako nagmamayabang. Kahit isama po pa si Smartmatic at sa PPCRB, handa ko silang sagutin. Okay, we will Okay, have thank next you po. time. Don't worry, we will have a next time. Isa na lang yung sagot na yung tanong ko. Alam mo, I still stand by my position. No? Wala namang sumagot doon sa tinatanong ko up to now. Hindi pa rin siya sinasagot. At po pwedeng maulit yan. At pag naulit, wala na naman sasagot. Hanggang doon na lang ba yung katanungang ito? Okay, thank you po.
Okay. Pahabol lang, Attorney Mac, with your due consideration. Attorney Mac, Sabi na, sa iyo yun. Pat Santos po. Prevailing, walang malinaw na no, tungkol sa gagawin. Kung pairalin yung dati, bawal ba yung camera yung sa loob ng... Total, walang resibo, walang paper trail. Bawal ho yun, bawal yun. Alam niyo yung resibo sinasabi. Kahit naman manual, wala naman tayong resibo. Bakit? Nung manual ba, may resibo tayo? Wala namang resibo. Pag nagkaroon tayo ng resibo sa pagboto, lalong lalaganap ang vote buying. Yung cellphone camera po, bawal. Bawal ho yun. Alam nyo, I think it's high time na we trust the system. Hindi po pwede yung puro sinasabi agam-agam. Kung talagang wala tayong makita ng mga sapat na ebidensya na talagang yung PICOS ay minanipula yung resulta, paano masasabi na manipulate nga ang results? Lahat ng mga binibilang sa physical count ay nagtatali. Yung resibong yan, kahit na sa manual wala, tayo ba pagkatapos ng election, nalalaman ba natin kung nabilang ang ating boto? Hindi rin naman Kasi umaalis tayo immediately after the voting. Hindi natin nalalaman kung nabilang ang boto natin sapagkat sila rin lang nagbibilangan doon. In other words, pinagkakatiwalaan yung mga taong bumoboto. Ngayon, kung hindi na pagkakatiwalaan, kung may mga anomalya, may mga remedies namang available. Kaya nga lagi ko sinasabi, talagang kailangan natin ang voters education sa ating mga botante. Yung pagboto ng tama, yung pagtawag ng boycott, 50% lang ang boboto, matutuwa tayo. Ay pag 50% lang bumoto, magkakaroon tayo ng yung yung mga magiging presidente, hindi magiging minority president 'yan. Bababaan kokonti lang ang boboto diyan. Kaya kailangan magkaroon tayo ng tamang pagboto, education sa mga botante. Yung karamihan diyan kahit na kung anong may mga kaso na boboto, womanizer, ay known womanizer, binoboto natin. You remember, di ba? Ito, isang kilalang womanizer. And he even became president. Ano Diba? nga ho pangalan nun? Si Clinton, di ba? Alam niyo si President Clinton. Kaya kailangan pag-usapan natin ang boto yun. Akala ninyo, kung lang naman yun, para a comic relief for ending the program. Sir, Salamat just ho. a minute of rebuttal. At sa mano-manong halalan ho, open ang counting. Nakikita ho ng taong bayan at walang kailangan na resibo dahil walang makina na magbibigay ng resibo. Sa automated na halalan, may resibo dahil may makina. Kaya nga sinabi ng batas under Section 7E of Republic Act 9369, voter verified paper audit trail, at ito po ang iginigiit namin ngayon. Ibigay ang resibo upang at hindi ho makakapag-vote buying dahil ang resibo, pagkatapos ma-verify, you fold it, drop it in the old yellow box. Yung old ballot box natin, you drop it in the old yellow box. Walang malalabas na resibo, walang vote buying sa labas. Pagkatapos ho, while napiprint ng dalawang teacher for 2 hours ng election returns, the chairman will organize a random manual audit doon sa resibo. So that pagkatapos, you compare the manual verification count with the automated count para walang dayaan. At masisiguro natin, ang halalan ay marangal, malinis at mapagkatiwalaan. Maraming salamat po. All right. May pahabol. Siyempre. Closing statements na to. Closing statement na. Because after the forum, may ambush statements. No? Yes. Naka-ready sila Kasi Okay. doon sa paper audit trail, marami po tayo niyan sa automated elections. Ano po ito? Una, yung binanggit na ni Congressman Glenn, yung election returns. Ang PPCRB ay allowed to get at least 2. No? Yung first 7 at saka yung towards the last 30th ERs. At ito ay dinadala namin sa aming pong transparency server sa Popayo sa auditorium. Para po ito ay i-verify pa further kung tama nga ang lumalabas doon sa transmission sa amin versus doon sa aming paglalagin ng mga election returns. At pangalawa, meron tayong random manual audit na ginagawa immediately after in some selected polling precincts. Nung 2010, in-increase natin yan from the minimum requirement from the law. Nung 2013, in-increase pa natin yan further. And we don't know sa 2016 kung ano yung magiging decision ng COMELEC
with regards to the certain percentage in various congressional districts. Pangatlo, yung ating pong manual election, meron po tayong nakukuha doon sa mga official watchers na certificate of votes. Meron po tayo din yan noong 2010 at noong 2013 elections. At meron pa rin tayo niyan sa 2016 elections. Yung mga major political parties and some other watchers there can also get this certificate of votes. Hihingi lang nila yan sa Board of Election Inspector Chairman para sa gayon, mabigyan sila ng kopya nito at makakuha rin sila ng copy ng election return. Aside from that, meron pong pinopost ang BI, sasabihan niya yung kanyang support staff to post also another AR sa labas ng bawat presinto. Para naman po ito sa kapakanan ng mga ibang mga interested na gustong malaman kung sino yung nanalo doon sa particular precinct na yun at sinong nanalo doon sa particular polling place na yun, especially doon sa mga nag-aabang ng mga national and local candidates. Kaya lahat ng ito ay kasama doon sa paper trail na tinatawag natin. At just to assure you, media will also cover the election proceedings, even up to the precinct level. Nakikita ko yung mga media, pumapasok pa hanggang sa presinto. Okay. Yes. Well said. Thank you po. Thank you very much. Norman, let me ask you, will you be willing to share with us copies of the video that hindi natin may palabas due In fact, to... I have materials that I can Please, distribute please, later. okay. So just a final statement Please. from Kapatiran. We would like to say that boycott for system change can be good for the country. In the January 28, 2015, that was last Wednesday, of a major daily, carried an article titled, "Voters Urged to Reject Calls for Poll Boycott." In it, the COMELEC opined that a poll boycott would, quote, "hurt the democratic rights of every individual heeding such a call, and two, take oneself out of the political equation and question of who is going to lead the country." Yesterday, 1 November 2015, the same major daily published its interview of Communist Party of the Philippines founding chair Jose Sison, titled, "Polls a Farce, but Don't Boycott It," where Sison suggested that there is no need to apply a policy of boycott on these elections unless the process is as bad as the 1981 and 1984 elections of the Marcos dictatorship. Kapatiran Party disagrees with both positions. That is, not when a boycott action takes on a meaning distinct from its typical connotation. The COMELEC's position presupposes, as it should, that all is well in our political and electoral system, including the prevailing culture of our politics. Hence, voters should simply exercise their right to suffrage. Sison, on the other hand, spoke of boycott from the context of taking down a government. Talks of poll boycott in 2016 must have been induced by Kapatiran Party's launch on 26 October of this year of its initiative, Boycott 2016, a call for system change. It is an initiative that is, one, peaceful, and second, lawful, and third, does not in any way aspire for a failure of elections because in 2016, we shall have a change in leadership and a changing of the guard. But while we shall see again the national leadership pass from one generation to the next, we also need to accept that our present system is not sound. We need to rebuild and set sail once more
toward a coveted goal. Okay. Just short, no? Sure. To do this, we also need to remedy and put an end to our kind of politics that has transmuted from the present system. Kapatiran's initiative is thus about securing our future under the same democratic foundation we now enjoy by rallying a collective voice urging the next administration to clear the way for system change by convening a constitutional convention to examine and propose revisions in the present constitution. Okay. So, voters need to rethink their natural response to vote come election time. They need to discern their options. One, to vote and complete the ballot. To vote to ensure the lesser evils or only the good ones to their mind win, or to call for system change by boycotting the elections. The latter needs a strong and popular voice because without it, government will not take notice and listen. Thank you very much. Thank you. Father, bago si Attorney Mac. Na-realize ko lately na ang pinakamalaking business sa Pilipinas ay ang pagdating ng eleksyon. At sa May 2016, nandirito naman ang pinakamalaking business. Dito yumayaman ng isang kandidato, dito nagpapayaman, dito nagkakaroon ng pera ang mahirap, yung mga dating wala, nagkakaroon. Sana lamang ayusin natin itong darating na eleksyon. Para kung sakali mang merong yumaman, sana dahil galing sa kanilang bulsa at paghihirap. Pero kung yayaman lamang dahil sa donasyon ng iba, ibinigay ng iba, at gagamitin yung iba para yumaman, sana naman po, tignang mabuti ng gobyerno kung ano yung nangyayari sa bayan. Ano nga po yung nasusulat dun sa mabuting balita? Makuha mo man ng daigdig, kung mawawala naman ang iyong kaluluwa. No? At sinasabi po na gamitin natin yung ikapitong utos na huwag kang magnakaw. Yan. Dadagdagan natin, huwag kang manghingi. Okay. Attorney Mac. Well, nasabi ko na yung mga dapat kong sabihin at siyempre katabi natin si Father. Alam niyo, 10 utos lang ng Diyos ang sinabigay sa atin. Pero the irony of it is parang nakakahiya sa Diyos na 10 utos lang niya pero we need thousands of laws to implement the laws of God. Sana kung makakapag-concentrate lamang tayo sa the first two, love of God and love of neighbor, at ma-inculcate sa mind natin yan sa araw ng halalan, palagay ko magiging mabuting takbo natin. You know, the first biblical election, the election of Saint Matthias as the replacement of Judas Iscariot, di ba? Nagkaroon sila ng halalan noon when Saint Peter called about 600 disciples and they elected the replacement. They did not campaign, they did not epal, they did not make any advertisements, but they prayed for enlightenment, and after praying, they choose between 2 candidates, and they elected Saint Matthias as the replacement. Kaya ako siguro kung ganun gagawin natin, we pray hard, baka naman sakaring mabago ang takbo ng ating halalan. Sky. Mainit ang diskusyon natin ngayon, pero I continue also to pray, sabi nga ni Attorney at saka ni na Father, mga guests natin dito, na sana magiging maayos ang eleksyon natin come 2016. Maraming salamat po sa ating mga guests ngayong umaga. Announcement, next week we will talk about the implications of the U.S. Navy patrol in the South China Sea and the Chinese Foreign Ministry's response and its impact on the coming APEC. Ano ba? Meron ba tayong inaasahang matino sa APEC? We'll have former diplomats and political scientists to join us. We may have a foreign resource person as well. So thank you very much sa tapatan sa Aristocrat hanggang sa susunod na edisyon sa Lunes. Thank you. Salamat!